kapatid. Ako si Brother Jimmy. And may connection din po ako sa inyo. I'm connected also with you. Thank you, Lord. Thank the Lord that we are one body in Christ. Amen. Nakoy connection yapon ninyo maigsoon kay usarata diha sa lawas ni Kristo. Amen. Yung anak ko nandito na nakatira. Asawa niya si anak ni Brother Popoy. Akong anak dinhi nagapuyo unya asawa siya sa anak ni Brother Popoy. May dalawa na akong apo dito. Kasi duha ka apo din eh. Amen. So, amen. Ang burden ng church is tungkol sa small group. Ang luwan sa iglesia karon may tungod gyud sa gagmay mga grupo. Amen. Sa small group. Tayo ay sumusunod lang sa kung ano ang ginawa ng unang eklesiya sa Biblia. Kita misunod lang unsay gihimo sa nangunang iglesia diha sa Biblia. Sabi sa Acts 2:46. Giingon diha sa Buhat 2:46. And day by day continuing steadfastly with one accord. Matag adlaw lig-on silang nagpadayon diha sa pagkausa. They continued steadfastly with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Lig-on silang nagpadayon sa pagtipik o pagbuwak-buwak sa tinapay diha sa templo o sa balay-balay. Amen. So in the temple, katulad nito, malaking pagpupulong. Ang templo sama nini daghan o dakong panagkatigom. And from house to house, O sa balay-balay. yun naman ang maliit na grupo. Mao na ang gagmay mga grupo. Amen. So amen. Kahapon sa Salamuha, naalaman namin na nagpa-practice na kayo ng small group. Gahapon sa pagkikabitay, nahibawa na mo nga nabansay na mo may tungod sa gagmay mga grupo. So kami din sa Church in Manila, nag-practice din kami ng small group. Kami po dito sa iglesia sa Manila, nagbansay po ni may tungod sa gagmay mga grupo. Ngunit yung pag-practice namin ng small group, kulang pa sa standard. Pero sa pagbansay na mo may tungod sa gagmay mga grupo, kulang pa, wala kami abot sa sukdanan. Amen. Doon sa standard ng church in mga eklesiya sa Taiwan, church in Taipei, kulang pa tayo. Kung atong buhang sukdanan, ang iglesia yun sa Taipei, kulang pag yun ta mga igsoon. Kasi sabi ng kapatid, dapat ang nagpupulong sa small group, mas madami kaysa nagpupulong sa big meeting. Okay, ang mingo na igsoon nga ang attendance o kadaghanon sa small group o gagmay mga grupo, daghan ang nag-attend kay o nanambong kaysa dagkong panagkatigom. Pero sa situation natin, baliktad. Pero sa sitwasyon na to, bali. Mas marami tayo sa big meeting, pero sa small group, mas konti. Daghan ta rin dagkong panagkatigom, pero sa small group, gamay ra. So, kailangan natin konting adjustment. Kinahanglan natin pag-adjust o gamay pag-adjust. Amen. No? Makita natin na kailangan natin mag-small group. Nakita na ito nga kinahanglan yun natay gagmay mga grupo. Sabi ng kapatid, ang small group, ito yung lifeline ng eklesiya. Ingon ko so nga kining gagmay mga grupo mo ni ang linya sa kinabuhi diha sa iglesia. Amen. Ibig sabihin, para tayo makapagpatuloy, kailangan natin ng small group. Ingon nga kini aron kita makapadayon kinahanglan yun nato ang gagmay mga grupo. Amen. Para lalo pang tayo ay dumami at mapalaki ang katawan ni Kristo, kailangan natin ng mga maliit na grupo. Aron mudaghan pa ang mga igsoon o ang mga bahin sa lawas ni Kristo, kinahanglan yun ang gagmay mga grupo. Amen. So napansin ng mga kapatid, bakit ano ang kailangan i-adjust, no? Sa small group, kailangan ito ay people-centered. Nakita sa may igsoon sa may angay i-adjust sa gagmay mga grupo. Kinahanglan ay naka sentro ta sa tawo. No? Sanay tayo na
meeting centered. Kuan man kanang sanay na kanang data sa kaning dako pa nagkatigom. Sanay tayo, mayroong parang, although wala tayong program, pero meron tayong program sa ating kaisipan. Ana taning dagko pa nagkatigom niya bisag wa tay programa pero sa atong una-una gi-program na nanay program. Kailangan, mag-start na tayo, mag-pray tayo. Pag-abot, sige, kinahanglan magampo na ta. Awit tayo ng hymn. Mag-awit ang himno. Then, alin ang piperson natin? Sabi atong primuslan. Basa na tayo mga kapatid. Magbasa. Then after ng magbasa, sharing na. Magbasa, mag-prophesy na, magpambit na. Amen. Then after mag-prophesy, after mag-share, goodbye, thank you. Magpambit, sige, bye-bye, salamat. Kaya, kakain na tayo. Diba, ngaon ta kay naway dadanay, ngaon ta, ngaon. Alam natin, di ba, sa small group, lagi tayo may kainan. Kay bawat ta nga sa gagmay mga grupo nagyoy kaon. Amen. Amen. Praise the Lord. Di ba? Although tayo nagtatamasa na, pero kailangan may konti tayo adjustment. Bisan nagpahimulos na ta, nagyoy gamay nga adjustment. Amen. Yung ibig sabihin ng pagiging people-centered ay dapat mas malalim yung pagkakilala natin sa bawat isa. Ang ipasabot sa nakatumong tas tawo, kapasabot na nga makailag yung ta sa matag usa. Amen. Alam mo ba yung anong nangyayari sa buhay ng kasama natin sa small group? Ato yung mahibawan unsa ang iyaang kahimtang na nang igsuuna sa gagmay mga grupo. Amen. Alam ba natin kumusta yung kanyang mga anak? Atong kumustahon niya mga anak. Kumusta yung kanyang negosyo? Kumustahon na to iyang negosyo. Kumusta yung kanyang spiritual life? Atong kumustahon ang espirituhan ng kinabuhi. Amen. At sa pamagitan din ng pagkaalam natin sa kanila, doon natin siya maalagaan, masishepherd. Sa pinagyan ang nakahibalot ta siya kahimtang, yan ang kapaagi ato siyang matimanan. So sa small group, mahalaga yung mutuality. Diha sa gagmay mga grupo, ang pinaka-importante maugyod ang mutuality. Isa sa verse natin is yung Hebrews 10:24 and 25. Ato yung tanaw ng Hebrews 10:25. Amen. Yung sa 24 sinabi doon, consider one another to incite one another to love and good works. Diha sa 24 ato yung ato yung i-consider, ato yung himamaton o ato yung takdon ang matag sa mga igsoon. Tatlong beses binanggit one another. Katulog yun, matag usa. So, kilala mo yung kapatid. Alam mo ba nangyayari sa buhay ng kapatid? Kahibalo yun na unsay nahitabo sa atong igsoon. So, kailangan ng fellowship. Kinahanglan yun ang pakikabitay. Yung fellowship, yun yung kumustahan. Ang pakikabitay, maunang pagkamustaay. Amen. Then, sa pamagitan ng fellowship, malaman mo ano yung kondisyon ng kapatid. Pinagi sa pakikabitay, ato yung may bawaan unsa ang kondisyon sa usa ka igsoon. Sa fellowship, nagiging open tayo sa isa't isa. Diha sa pakikabitay mga igsoon, mahimutang bukas ang matag usa. Amen. Then, pag nalaman natin yung kondisyon ng kapatid, then we also have mutual intercession. Diha nahibawan nato ang kondisyon sa usa ka igsoon na agintay mutual nga pangamuyo sa Ginoo. I pray for you and you pray for me. Nagampo ko nimo, ikaw nagampo dinhi nako. Lalo na pag alam natin may pangangailangan. Halimbawa na ito nga na ipanginanglan. Halimbawa, isang kapatid na may problema siya sa pinansyal. May tungod sa kaigsoon, problema ang salapianong bahin. Amen. So we pray for one another. Atong iampo ang matagusa. We pray for the brother. Atong iampo ang igsoon. Amen. Yun yung mutual intercession. Muna ang mutual nga pangamuyo sa Ginoo. Then, meron ding mutual care. Una po yung mutual nga pag-atimanay. Halimbawa, nalaman mo yung isang kasama natin sa
ay nagkasakit. Naibawa na to nga ang usa ka atong member sa small group nagkasakit. Naisip natin, meron kayang nagluluto para sa kanya. O nakay galuto para siya. Dala natin siya ng pagkain. Dadaan na to sa pagkaon. Pwedeng magkaroon ng organic arrangement. Nakinanglan o ka ng buhi na arrangement. Diba? Pahiluna. Sino ang ikaw ngayon sa mag-prepare ng lunch. Karon ikaw ang mag-andang sa paniudto. Bukas ako naman ang mag-prepare ng pagkain nila. Ugma ako na po ang magandang sa pagkaon nila. So merong mga nakatoka araw-araw sino magdadala ng pagkain. Naay na-assign matag adlaw kinsay magdalang pagkaon. Tiyak na yung kapatid na may sakit, ma-feel niya na mahal siya ng eklesiya. Yan ang kapagi, mabati niya nga gihigugma siya sa iglesia. Na mahal siya ng mga kapatid. Gihigugma siya sa mga igsoon. Amen. So, marami tayong, pag narinig natin ganito, maisip natin, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Kung ato nadungog ni mga pagyang igsoon, kita ito nga daghang kita kulang diha sa Ginoo. Kaya mahalaga, mayroon tayong fellowship. So ikinahanglan yun nga naatay pakig ang bitay. Amen. So ito yung mutual care and mutual fellowship, mutual care, and mutual intercession. Mao ni ang mutual o masig ka ang bitay o mao ni ang mutual nga pag-atiman. Amen. And then kailangan din natin ng mutual shepherding. Kinahanglan po nato ang mutual nga pagpangatiman. So yung, di ba, yung pagpapadala natin ng mga pagkain na pisikal, yun yung ating pag-cherish sa kapatid. Kanang pagpadala natong pagkaon mo na ang paglipay nato sa igsoon. Pag alam natin kung ano yung ano ang malapit sa puso ng isang kapatid, yun din ang paraan para i-cherish natin siya. Kung may bawa na to kung sa'y dool sa kasing-kasing sa igsoon mo na ang paagi nga ato siyang malipay. Halimbawa ako, very mahalaga sa akin yung aking mga apo. Example, ako, siya, no? Ang importante ang iyang mga apo. Amen. Kung yung may sasabihin kang maganda tungkol sa aking apo, ako ay masisiyahan. Kung nakay isulti sa iyang apo nga maayo, malipay siya. Amen. So, pag masaya yung isang tao, nagbubukas yung kanyang puso. Kung malipayo na sa katao, bukas ang iyang kasing-kasing. Amen. Diba? Nais natin sa ating small group, tayo ay nagiging bukas sa isa't isa. Gusto na to sa atong gagmay mga grupo nga matago sa ng bukas mga igsoon. Yung cherishing is katulad ng bata, di ba? Pag irritable siya, kaya pinapasaya mo siya para hindi na siya umiyak. Sama sa bata, ang paglipay sa bata, o sa puto ng bata, imo siyang lipayon, aron dili siya mo hilak. Pagalitan mo yung bata, kung umiyak na, pagalitan mo pa, siyempre lalo siyang iiyak. Kung gahilak na, imo pa'y kasukan, amo sa mo, naghilak. Pero kung kakargahin mo, ililibangin mo siya, then siya ay mag-cherish. Pero imo yung kuguson, lingaw-lingawon, malipay siya. Amen. So, ganun din mga kapatid, di ba? So, dinadala natin mga kapatid sa linya ng buhay. Ingana po mga igsoon, mga igsoon na itong gidala ni Ana nga kinabuhi. So, mahalaga yung may cherishing. Ang pinaka-importante, kana yung paglipay. Then, after cherishing, then of course, there's also the nourishing aspect. So, mahumaning paglipay na apoy pag-tilok, nares, o pag-tilok. Yung nourishing, ito yung pag-supply natin ng salita. Ang pagtilog mo ni ang pagsangkap sa pulong. Amen. Yung salita ng Panginoon, of course, merong logos, merong rima. Ang pulong sa Ginoo na ay logos o rima. Amen. Ang logos yung salita na nakalimbag na, nakaprint na. Ang logos kanang gi-imprinta na, kanang mabasa na to. Basa natin. Diba? Pag binasa natin, ito yung logos. Kung atong basahon mo na ay logos. Amen. Pero itong logos, dapat maging rima. Kanang logos, mahimunta ng rima. Kaya diba, pag small group, we encourage na mag-pray reading. Unang sa kagmay mga grupo, atong yung gidasig nga magbasa ang po. Yung pray reading natin, hindi
Ang basa ang po dili nang balik-balikon ra ng atong gibasa. Habang inuulit natin, tayo ay bumabaling sa Espiritu. Labi nga atong gibalik-balik og basa, labi nga muliso ta sa espiritu. Habang tayo nag-prepare reading, nagliliwanag ang Panginoon sa kanyang salita. Sa dihang nagbasa ang po ta ang mihayag ang pulong sa Ginoo. Halimbawa, yung binasa natin kanina, yung Acts 2:46. Pananglitan sama sa basa ko kanina buhat 4:46. Sinabi doon yung continuing steadfastly. Gingon nga likong malahotayon. Nagpapatuloy tayo, kailangan magpatuloy tayo. Kinahanglan nga magpadayon ta. Kailangan steadfast tayo, matyaga tayo. Kinang likon o kanang malahotayon. Diba? Yun ang isa sa problema ng maraming kapatid. Kana ang problema sa daghang mga igsoon. Maganda yung simula. Maayo ang sinugdanan. Pero pagkatagal, parang nawawala ang gana. Pero nagkadugay, wa na ganahe, wa na gana. Continuing steadfastly. Likong malahotayon. Kailangan magpatuloy. Kinahanglan magpadayon. Amen. Sabi nga, di ba, if at first you don't succeed, try and try again. Kung sa una, dili ta mo lampos, atok yung sulayan, sulay ta sige. Amen. Sabi ng kapatid na, we need to labor. Kinahanglan ta maghago. Para upang maging magtagumpay ang ating mga small group, we need to labor. Aron ang gagmay mga grupo mo mulambo, kinahanglan maghago ta mga igsoon. Kailangan nating maging matyaga. Kinahanglan maghago ta. And kailangan nating maging desperado. Kailangan desperado yun, desperado. Para upang tayo ay makapagpatuloy. Aron kita makapadayon. Upang ang ating small group ay dumami. Aron ang gagmay mga grupo mudaghan. Amen. Halimbawa, yung ating, di ba, tayo, Church in Oroqueta, 1,000, halimbawa, 1,000 ang mga kapatid. Pananglitan, din sa Iglesia sa Oroqueta, 1,000 ang mga igsoon. So, kung tig 20 sa isang small group, Kung tag-20 ang membro sa matang gagmay mga grupo, kailangan 50 ang small group natin. kinahanglan ay 50 ka mga gagmay mga grupo. Ang naisin natin sa small group, bawat isa makapag-function. Ang gitinguha sa mga gagmay mga grupo nga matag usa makapangsyon. Amen. So, kahapon nabanggit din na yung sa small group, di ba, sa nourishing, tayo ay nagtutustusan sa isa't isa. Kahapon gisulti yun diya sa pag-atiman o pag-tilog. Supply one another. Matag usa nagsangkapay yun. And then we also teach one another. O nagtudloay sa matag usa. Amen. So, pag yung isang teacher, isang magaling na teacher, marunong siya magtanong. Kung ang maayo nga magtutudlo, kamao siya mangutana. Diba si Lord Jesus, hindi siya kaagad, hindi siya yung minsan nagtuturo siya, nagtatanong muna siya. Ang Ginoo sa diyang nagtudlo una, nangutana sa siya. Diba? Sabi ng kapatid, sabi ng Panginoon sa mga disipulo, anong pagkakilala niyo kay Kristo? Mingon ang Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, yun sa inyong pagkaila sa Kristo. Anong pagkakilala niyo sa akin? Ingon pa nga, unsa may pagkaila ninyo nako. Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? O unsa may gisulti sa mga tao, mahitungod nako. So bawat isa sa kanila nagsalita. Sabi ng iba, ikaw si Jeremias, ikaw isang propeta. Matagusan na namulong. Ang usabi, uban ningon ikaw si Jeremias, ang propeta. So iba't iba ang sagot. Then sabi niya, tinanong din niya si Pedro, ikaw Pedro, anong masasabi mo? Matagusan, lahi-lahi o kuan, lahi-lahi answer. Pero si Pedro yung gipangutana. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ingon si Pedro, ikaw si Kristo, anak sa Diyos nga buhi. Amen. So pinuri siya ng Panginoon na ito ay pinahayag sa iyo ng Diyos Ama. So ingnan si Pedro nga kini ipakita sa Diyos nga Amahan. And then ay sinasabi ko rin sa iyo
O ako pong ipamulong nimo. Nasa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking eklesiya. O sa ibabaw ning bato akong tukuron ang iglesia. So inihayag ng Panginoon yung tungkol sa Christ and the Church. So yung gipakita sa Ginoo mahitungod kang Kristo o ang iglesia. So ganito ang way ni Lord sa pagtuturo. Amen. 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 Tandong ang linya. Siguro ba? Amen. Simulan. Amen. So, Balik na, balik na. praise the Lord. No, so ang Panginoon, no, sa small group tayo ay sa pagtuturo, wala tayong hindi isa lang ang teacher natin. Sa kagmay mga grupo mga igsoon sa pagtudlo, dili lang usa ang magtutudlo. No, bawat isa pwedeng maging teacher. Matag usa mahimong magtutudlo. Merong nagtatanong. Amen. Ay nangutana. Bawat isa pwedeng sumagot. Matag usa mahimong mutubag, umutubag kayon. Minsan, alam mo na yung sagot, pero kailangan mo magtanong. Masayod ka sa tubag. Masayod na ka sa iyang Tubag. pero kinahanglan mangutana po ka. Para ma-encourage yung mga kapatid na magbigay ng kanilang sagot. Para madasig po ang mga igsoon nga mohatag sa ilang tubag. So, sa pamagitan nito, nagkakaroon ng mutual teaching. Sa paagi nini ay mutual nga pagtudlo. Amen. So, yung Amen. So, sa pamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng pagtutustusan sa isa't isa. Pinaagi ni igsoon nagsangkapay ta matag usa. Amen. We teach one another and we perfect one another. Nagtudlo ta matag usa o naghingpit ta matag usa. Amen. So, as we perfect one another, then we also, amen, we also have impart the burden of the church to them. Yang naghingpitay ta matag usa ato kung gipaambit ang luwag sa iglesia. Nais natin ang magkaroon ng mga bagong kapatid. Gitinguha gyud nga ay bag-ong mga igsoon. Nais natin dumami pa ang mga kapatid. Gitinguha nato nga modaghan ang mga igsoon. So, alamin natin yung bawat isa, sino yung mga kaibigan nila na hindi pa nananampalataya. Ato yung ilog tang matag usa kung kinsay mga higala sa matag igsoon nga wala pa nakadawat sa Ginoo. Bawat isa tiyak merong mga kakilala na hindi pa mananampalataya. Matagos lang yun na ato mga hibawan nga naman yung dili mga magtotoo. So, maaari nating pag-usapan kung sino, paano natin ka-approach yung kapatid. Pwede na to atong isasuryahan kung saan na to pagduol sa igsoon. Amen. So, praise the Lord, no? Amen. Ito yung small group natin. Mao ni ang gagmay mga grupo. Ito yung ating practice ng small group na gusto nating may sagawa. Mao ni ang pagbansay sa gagmay mga grupo nga ato yung ipalakaw. Or sa small group, ito yung chance natin para ma-steer up ang ating spirito. Dini nga bahin dini nga gagmay mga grupo mao kini paagi nga madasig ang atong espiritu. Dapat hindi nawawala yung ating pag-exercise ng spirit, ng pag-prayer. Kinahanglan yo dili mawala ang pagbansay sa atong espiritu diha sa pag-ampo. Ang pag-awit sa Panginoon. Atong pag-awit diha sa Ginoo. Amen. At amen. Pag-awit sa Panginoon at pag-share ng kanyang salita. Pag-awit diha sa Ginoo ug ang pakigambitay diha sa iyang pulong. Yung ating small group, hindi lang yung
nandun sa pagpupulong. At ang atong gagmay mga grupo dili lang deka sa panagkatigom. Itong small group natin yun ang gagamitin din ng Panginoon para tayo ay makapagpahayag ng Ebanghelyo sa ating mga kaibigan at kakilala. Kaning gagmay mga grupo mo ni paagi aron makaibahilyo ta sa atong mga amigo o mga kaila. So ito yung para sa increase ng church. Mao ni ang paagi sa pag-uswag sa iglesia. And then we also nourish shepherd one another. Mao po ni ang pag-atimanay sa matag usa. Perfect one another. Paghigpit sa matag usa. Amen. Ito yung paraan para matayo ang eklesiya. Mao ni ang paagi aron matukod ang iglesia. At matayo ang katawan ni Kristo. O matukod ang lawas ni Kristo. Amen. Pagpatuloy natin. Amen. Ipadayon sa Pigsoon.